Hello, OG! I'm Louie. I'm Gerald. Andito po tayo sa Nasugbu, Batangas. Welcome to Espasyo Nasugbu. Tara, pasok tayo. Nung tinatayo namin itong bahay, talagang gusto namin talaga siyang parang retirement home. Kasi lang nga, 44 pa lang kami, 43. So, medyo malayo pa eh. So, might as well. Yun, habang ginagawa rin, may mga friends kami na nagtatanong, saan yan? Sa inyo ba yan? Pinaparent ba yan? Sabi namin, di share na lang muna namin. Tapos, para makita rin na iba yung pinaghirapan namin. Saka they were able to experience also kung ano yung meron dito sa bahay. I'm Louie Enriquez. I'm 44 years old and I'm a public employee. I'm Gerald Enriquez, 43 years old, businessman. We purchased the property 2021 during pandemic kasi it's our dream to build a retirement house sa province kasi pareho kami taga Manila. Tapos wala din kami parehong province. So sabi namin, pag-usapan namin na pag nag-retire kami, gusto talaga namin sa province. So talagang naghanap kami ng property na gustong-gusto namin. Matagal din kami naghanap ng property kasi gusto talaga namin malapit sa nature, malapit sa bundok, fresh air. So nung nakita namin itong property ito, parang ito na talaga yun. We're not from Batangas talaga. So, nung naghahanap kami ng pwede namin gawing retirement house, ang gusto ko kasi is parang 2 to 3 hours away from Manila. Para if ever na aboard kami dito, pwede kaming bumalik ulit sa Manila. Kasi pag sobrang layo, hindi mo magagawa yun. There's no specific theme of the house. Kung ano lang yung talagang gusto namin, yung what makes our heart happy, ito yung theme ng bahay eh. Kung ano yung gusto namin na maging meron sa dream house namin, ito siya. Meron kaming nakitang property sa Vietnam. Doon namin ginaya yung exterior ng house. Pero yung interior, kami na yung gumawa dito. Pinakita lang namin kay architect, tapos yun, nakapagtulungan si architect sa amin para nagawa namin itong bahay na. Simula nang binili namin itong lot, wala pa naman kami papatay ng bahay that time. So habang nag-iipon kami, kada meron kami nakikita maganda, sinisave ko sa phone. Gumagawa ko ng album. So medyo hindi na kami nahirapan kay architect nung gagawin na yung bahay kasi ito na yung gusto namin. Kung mayroon mang changes, minimal na lang. More of sa Pinterest eh. Actually, yung hidden door dun sa kwarto, nakuha ko yung sa Bali. Sa Bali, nung nagbakasyon kami before, so parang sabi ko, parang ito, gusto ko to sa CR ko. Gagawin ko talaga to sa CR ko kahit anong mangyari. So yun, natupad naman siya. And also the bathtub and everything na yan. Ang lot size nito is 2,014 square meters. Ang floor area natin is 90 square meters. Hindi pa kasama si deck and pool. Pero kung isasama natin si deck at saka si pool area, siguro mga more or less 160 square meters. So when you enter our property, so doon mayroong bamboo na parang fence. Pagpasok mo sa loob, makikita mo yung pool area. Tapos meron din tayong bonfire area. Andyan din yung garden natin. Bago tayo makapasok sa espasyo, makikita natin dito yung swimming pool area namin. Ang size nito is 6 by 7 meters. Ang material sa ginamit namin dito is Sukobumi stone and black lava stone. Meron ako nilagay dito na fluted wall panels para magkaroon ng contrast sa bahay. Kasi ang color ng house namin white. Tapos naka-deck din tayo dito. WPC deck ang ginamit namin para long lasting na. Hindi na siya nabubulok, hindi na siya naaanay. Dito sa patio area, talagang dinesign namin siya, nakaharap talaga siya sa mountain. Kasi ito yung favorite spot ko. Habang nagkakape ako, tinitignan ko yung mountain siya. Once you enter the villa,
ang makikita natin dito is yung dining area natin. Sa left side ng dining area, ito yung naman yung living area natin. So, meron tayo ditong sofa, tapos meron tayo ditong big na glass window na makikita mo yung mountain. Ang tawag dyan is Mount Apayang. Next to our living area is our dining area that can accommodate 8 persons. Tapos, ang ginamit namin dining table dito is solid wood. Actually, pangarap yan ng asawa ko. Matagal na namin gusto bumili ng solid wood na dining table kasi pang matagalan na. Next to our dining area is our kitchen area. Fully functional kitchen. In Espasyo, we have 2 bedrooms. The master's bedroom and the guest room. Dito sa guest room, meron kaming customized double deck bed that can accommodate 4 persons. Tapos dito sa guest room, meron din kayong view ng mountain. Ito naman yung common toilet and bath namin. Kung mapapansin nyo, stucco finish siya. Yan kasi talaga yung gusto namin design ng wife ko dati pa. Ito naman yung master bedroom natin. Kung mapapansin nyo, meron tayo ditong fluted panel. Tapos dito, we can accommodate 4 persons dito. Plus meron tayong additional dito na day bed. Tapos meron din tayo dito na large na window. Pwede mo makita. May view rin to ng Mount Apayang. So morning, pagkagising mo, makikita mo yung bundok. Dito sa master bedroom, meron din siyang sarili toilet and bath. Ma-access mo siya dito sa secret door namin. Kung mapapansin nyo, itong toilet and bath namin, very spacious. Meron siyang bathtub, meron din siyang view. Ang gamit namin materials dito is WPC at saka yung mga wood cladding. Tapos gumamit din kami ng tarlac. Local yan sa Laurel, Batangas. Ginawa naming ceiling. Ang ginamit pa rin namin dito yung iba, gumamit kami ng mga wood. Like ng mga hardwood, pinili namin hardwood kasi nga long lasting siya. Sobrang tibay niya. Meron din kami dito mga ratan. Tapos pinili din namin na gusto namin malalaki yung mga glass windows namin para yung light tsaka mas maaliwalas. Kahit nasa bahay ka, kita mo yung mountain. Sa color naman, pinili namin white para malinis tignan. Simple lang. Tapos sa CR namin, ang ginamit namin is stucco finish para medyo kakaiba naman siya. Siguro, isa sa mga pinaka-unique na features ng bahay is the view. Kasi hindi lahat merong breathtaking view ng Mount Apayang or the mountain view. Lahat ng part ng bahay, you can see the mountain. Sa sala, sa 2 bedroom, sa dining, even sa CR, merong view ng mountain. Etong window na to, dapat nandito siya. So, nakasarado to, pinatibag ko ulit. Sabi ko, baliktarin natin. Kasi nandito yung view eh. Wala namang view dito. So, pinabalik ko. Tapos, gusto nung glassmaker, maliit lang yung lagyan ng partition sa gitna. Ayoko, sabi ko, gusto ko buo. Kasi gagawin mo na lang eh. Gawin mo na ng tama. Isa pa, yung yung bathroom. Kasi, hindi lahat may hidden door. So, kung makita nyo, it's very unique na kala mo walang door doon. But when you open it, andun yung bathroom na. Actually, meron kami isang guest. Nag-message sa amin na nasan tong bathtub? Yeah. Sabi namin, ayan, binilugan niya yung door nung hidden door. It's in the wall. Push nyo lang po yan, po yung bathroom. Marami actually kung challenges lang. Sobrang dami. Unang-una, yung budget. Siyempre, nagpagawa kami ng bahay, nag-ipon kami, at sinobrahan ko pa yung ipon, kulang pa rin. Marami kaming hindi nakita na extra na gastos. Like nung fence, na kailangan din namin magkaroon ng sariling source ng water, so yung deep well water. So, yun ang mga hindi namin nakita. Tapos sa construction naman, meron kami mga binago, like yung window, yung mga sabi ko sa'yo, meron kami. Kaya ako, once a week, twice a week, yung ginagawa yung bahay, nandito ko lagi. Kasi pagka nagawa na nila yan at hindi ka pumunta, medyo magastos na sa labor,
sa materials kung papatibag mo ulit. Pero minsan kasi, hindi lahat na nasa plano nasusunod eh. Yeah. Minsan, meron kang idea na mas maganda pala eh. So, ganon. Kaya minsan nga, ang ginawa ko, tumigil na akong, that time tumigil ako manood ng OG. Kasi, ang bahay mo patapos na, tapos may makikita ka ulit maganda. Maganda ulit, yeah. Diba? It's true. Pababago So, ulit. yun. Tapos yun, buti naman na natapos namin. Yeah. Medyo okay naman. Mga future plans namin dito sa properties, yan, gusto namin magkaroon ng outdoor kitchen. Kasi meron kaming guest na nagsabi na, "Sir, yung kitchen mo sayang, kung dyan lang kami magluluto, mas maganda kung meron kang outdoor kitchen." So, yun din yung gusto namin sana. Magkaroon kami ng outdoor kitchen. Tapos sana, dahil nga yung property, maluwag pa yung lot, so gusto namin mag-add din kung villa sana. Kung makaipon ulit kami. Yeah, so we can accommodate more guests. Yeah. Kasi ang dami nagre-request. Marami nagre-request na good for 15. Yeah. Pero ang kaya lang namin accommodate dito is 8, maximum na 10 packs lang. 10 packs lang. Kasi nga, eventually this will be our retirement house. So ayaw na din namin siyang masyadong, alam mo yung ma-word out yung house. Kahit sinong professional yan na there's no perfect construction talaga. So maraming problems na dadating sa'yo. Ang importante is nagagawa mo na solusyon. Minsan nga, yung problema na madating sa'yo, pag nagawa mo solusyon, mas maganda pa pala lumalabas yung bahay. So, marami akong natutunan talaga dito. Yung katulad ng ganun. Kaya, thankful ako at hands-on ako dito. Masakit sa ulo, pero masarap sa pakiramdam. Yes, very fulfilling. Just keep on dreaming. So, once na na-achieve nyo na yung dream, sabi nga na iba, pag na-achieve mo na yung dream mo, just dream another dream. Kasi sabi nila, once you stop dreaming, you're dying. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.